Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok at ilog, kung saan ang hangin ay laging may dalang amoy ng damo at lupa, naninirahan si Tata Isko, isang matandang sabongero na kilala sa buong lugar. Hindi siya mayaman, ni hindi rin siya pinakamarunong, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila ba may alam siyang lihim na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Ang kanyang bahay ay yari sa kawayan at nipa, nakatayo sa gilid ng palayan. Sa likod nito ay isang maliit na kulungan ng mga manok. Hindi karaniwan ang mga ito. Ang mga manok ni Tata Isko ay hindi lamang malalakas, kundi tila may kakaibang tapang at talas na hindi basta-basta makikita sa ibang panabong. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon ay isang lihim na matagal nang tinatago ni Tata Isko. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, dumating ang kanyang apo na si Lito mula sa bayan. Si Lito ay isang binatang puno ng pangarap, ngunit walang tiwala sa pamahiin. Para sa kanya, ang sabong ay laro lamang ng tiyaga at ensayo. Walang puwang ang hiwaga. "Lolo, bakit lagi kang panalo?" tanong ni Lito habang pinagmamasdan ang isang itim na manok na tila ba nagbabantay sa paligid. Umiti lamang si Tata Isko, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, tinawag niya si Lito papasok sa bahay. Sa loob, kinuha ng matanda ang isang lumang kahon na tila ba ilang dekada nang hindi nabubuksan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Ang kahon ay may mga ukit na kakaiba, mga simbolong hindi pamilyar kay Lito. Hindi lahat ng tagumpay, wika ni Tata Isko, ay nakukuha sa lakas at ensayo lamang. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na anting-anting, isang piraso ng dilaw na bagay na hugis ngipin, ngunit mas makintab at tila buhay. Parang may sariling liwanag na kumikislap sa ilalim ng lampara. "Ngipin ng kalabaw?" nagtatakang tanong ni Lito. Umiling si Tata Isko. "Hindi basta ngipin. Ito ay mutya." Ayon sa matanda, matagal na niyang nakuha ang mutya mula sa isang mahiwagang pangyayari noong siya'y kabataan pa. Isang gabi raw, habang siya'y naglalakad sa gilid ng gubat, may nakita siyang sugatang kalabaw, napakalaki at tila hindi pangkaraniwan. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim. Sa halip na matakot, nilapitan niya ito at tinulungan. Nilinis niya ang sugat at binantayan ang hayop buong gabi. Kinabukasan, nawala ang kalabaw, ngunit sa kanyang kinalalagyan ay naiwan ang isang ngipin. Mula noon, nagbago ang kanyang kapalaran, ngunit may kapalit ang lahat. Ang mutyang ito, wika ni Tata Isko, ay hindi dapat gamitin sa kasakiman. Napatingin si Lito sa mutya, tila nahuhumaling sa kakaibang liwanag nito. Kapag ginamit sa tama, dagdag ng matanda, magdadala ito ng tagumpay. Ngunit kapag ginamit sa maling paraan, sisirain nito ang may hawak. Hindi naniwala si Lito. Para sa kanya, isa lamang itong lumang kwento. Kinabukasan, sumama siya kay Tata Isko sa sabungan. Maraming tao ang nagtipon,
At tulad ng dati, si Tata Isko ang pinagtutuunan ng pansin. Ipinakawala niya ang kanyang manok, isang tila ordinaryong tandang, ngunit sa sandaling magsimula ang laban, agad nitong pinabagsak ang kalaban. Sunod-sunod ang panalo. Hindi makapaniwala si Lito. Habang pauwi sila, hindi mapakali ang binata. Sa isip niya, kung makukuha niya ang mutya, baka siya rin ay maging tulad ng kanyang lolo o mas higit pa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Tata Isko, dahan-dahang pumasok si Lito sa silid. Tahimik niyang binuksan ang lumang kahon. Nandoon pa rin ang mutya. Kumikislap. Parang tinatawag siya. Sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit nanaig ang kanyang pagnanais. Kinuha niya ang mutya. At sa sandaling hinawakan niya ito, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, at ang kanyang paningin ay tila lumalim. Hindi niya alam na sa gabing iyon, hindi lamang mutya ang kanyang kinuha. May kasama itong sumpa. At doon nagsimula ang isang kwento ng kapangyarihan, kapalaran, at kapalit. Kinabukasan, maagang nagising si Lito na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung ito ba ay kaba o pananabik, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hawak na niya ang mutya at nais niya itong subukan. Tahimik siyang bumangon at sinilip ang kanyang lolo na mahimbing pa ring natutulog. Sa kanyang bulsa ay naroon ang ngipin ng kalabaw. Malamig sa balat, ngunit tila may sariling pulso na marahang kumikilos. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa kulungan ng mga manok. Isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga ito hanggang sa mapili niya ang isang tandang na madalas ay hindi napapansin. Isang mapulang manok na may bahagyang sugat sa pakpak. Hindi ito ang karaniwang pinipili ni Tata Isko, ngunit may kung anong hatak si Lito rito. Subukan natin, bulong niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mutya sa dibdib ng manok. Sa sandaling magdikit ang dalawa, tila nanahimik ang paligid. Ang hangin ay biglang huminto at ang tila mahina at sugatang tandang ay napatingin kay Lito na parang may bagong sigla. Ang mga mata nito ay kumislap. Napaatras si Lito. Imposible, bulong niya. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang naengganyo. Bandang hapon, nagtungo siya sa sabungan, mag-isa. Hindi niya sinama si Tata Isko at hindi rin niya ipinaalam ang kanyang balak. Pagdating doon, agad siyang napansin ng ibang sabonghero. "Uy, apo ni Tata Isko!" sigaw ng isa. "Maglalaban ka na rin ba?" Ngumiti si Lito, pilit na tinatago ang kaba. "Oo," sagot niya. "Subok lang." Ang kanyang kalaban ay isang veteranong sabongero na may dalang malaking tandang, kilala sa lakas at bilis. Marami ang napailing nang makita ang manok ni Lito. "Sigurado ka dyan?" tanong ng isa. "Parang di lalaban yan." Ngunit hindi umatras si Lito.
Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Nang magsimula ang laban, tila muling tumigil ang oras sa kanyang pandinig. Ang bawat galaw ng mga manok ay malinaw sa kanyang paningin, parang bumagal ang mundo. Unang umatake ang kalaban. Mabilis, malakas. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang manok, na kanina'y tila mahina, ay biglang umiwas at gumanti ng isang eksaktong tira. Tumama. Napatras ang kalaban. Nagbulungan ang mga tao. Anong nangyari? Sunod-sunod ang naging galaw ng manok ni Lito. Tila ba alam nito ang bawat hakbang ng kalaban? Sa bawat pag-atake, may kasamang kakaibang tikas at talas. Hindi nagtagal, bumagsak ang kalaban. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumabog sa ingay. Panalo. Hindi makapaniwala si Lito. Tinitigan niya ang kanyang manok. Ito ba ang parehong tandang na kanina'y sugatan at tila walang laban? Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niya ang sagot. Ang mutya. Lumapit ang ilang sabongero sa kanya, may halong pagtataka at paghanga ang kanilang mga mukha. Parang si Tata Isko ka na rin, sabi ng isa. Ngumiti si Lito, ngunit sa kanyang puso ay may kung anong nagbago. Hindi na ito basta saya lamang. May kasamang pagnanasa. Habang pauwi siya, hindi niya napansin ang isang matandang lalaki na tahimik na nakamasid sa kanya mula sa gilid ng kalsada. Ang mga mata nito ay matalim at tila may alam sa nangyayari. Ginamit na niya bulong ng matanda. Pagdating ni Lito sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit nang pumasok siya sa loob, nakita niyang gising na si Tata Isko. Nakaupo sa tabi ng mesa at ang lumang kahon ay nakabukas. Wala nang laman. Dahan-dahang tumingin ang matanda kay Lito. Nasaan ang mutya? Tanong niya, mabigat ang tinig. Hindi agad nakasagot si Lito. Sa kanyang bulsa, tila masuminit ang ngipin ng kalabaw. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Lolo, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, tumayo si Tata Isko. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng pangamba. Hindi mo dapat ginamit iyon, wika niya. Bakit? Tanong ni Lito, pilit na pinatatapang ang sarili. Panalo naman tayo, di ba? Umiling ang matanda. Hindi pa tapos ang kapalit. Sa labas, unti-unting dumilim ang langit kahit hindi pa dapit hapon. At sa loob ng bahay, ang mutya sa bulsa ni Lito ay tila mas lalong nagising. Hindi agad nakasagot si Lito sa sinabi ng kanyang lolo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang init ng mutya. Hindi na ito tulad ng dati na malamig at tahimik. Para itong may sariling buhay at tila may hinihingi. Anong ibig mong sabihin, Lo? Pilit niyang tanong, bagaman may kaba na sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Tata Isko. Hindi galit ang kanyang mukha,
kundi puno ng pag-aalala. Isang uri ng takot na matagal nang kinikimkim. Ang mutya, wika niya, ay hindi basta nagbibigay. Kumukuha rin ito. Napakunot ang noo ni Lito. Ano ang kukunin? Nanalo naman ako. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang kalangitan ay tila unti-unting dumidilim kahit hindi pa oras ng takip silim. Kapag unang beses mo itong ginamit, marahang paliwanag ni Tata Isko, karaniwan ay maliit pa lang ang kinukuha nito. Halos hindi mo mapapansin. Anong kinukuha? Muling tanong ni Lito. Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata. Bahagi ng iyong sarili. Natawa si Lito, bagaman pilit lamang iyon. Parang kwento lang yan, Lo. Ngunit sa kaloob-looban niya, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may kulang. Parang may nawala. Ngunit hindi niya matukoy kung ano. Lumabas siya ng bahay upang takasan ang usapan. Habang naglalakad sa bakuran, napansin niya ang kanyang manok, ang parehong tandang na kanyang inilaban kanina. Tahimik itong nakatayo sa kulungan, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga mata nito ay tila mas matalim, at ang kilos nito ay mas mabigat. Lumapit si Lito at sinubukang hawakan ito. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, biglang umatras ang manok at tumuka sa kanyang kamay. Napabitaw siya. Aray! Napatingin siya sa kanyang palad. May maliit na sugat, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Hindi ito simpleng sakit. Parang may malamig na dumaloy sa kanyang ugat mula sa sugat. At sa kanyang isip, saglit na may lumitaw na larawan. Isang madilim na kagubatan at isang malaking anino ng kalabaw na nakatingin sa kanya. Napapikit siya. Pagmulat niya, wala na ang imahe. Napaatras siya, hinihingal. Hindi ito normal. Bulong niya. Mula sa likod, narinig niya ang tinig ng kanyang lolo. Nagsisimula na. Hindi na sumagot si Lito. Sa halip, pumasok siya sa bahay at umupo sa isang sulok. Tahimik niyang inilabas ang mutya mula sa kanyang bulsa. Ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang kakaibang liwanag nito. Hindi na ito simpleng kinang, parang may gumagalaw sa loob. Parang may mata na nakamasid. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang lolo. May kapalit. Ngunit sa halip na matakot, may ibang damdamin ang unti-unting nangingibabaw sa kanya. Pagnanasa. Kung sa isang laban pa lamang ay ganoon na ang naging resulta, paano pa kung patuloy niyang gagamitin ang mutya? Gaano kalaki ang kaya niyang marating? Kinagabihan, hindi makatulog si Lito. Sa bawat pagdikit ng kanyang mata, may mga kakaibang panaginip na sumusulpot. Mga laban sa sabungan na siya ang laging panalo. Mga tao na humahanga at sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit kasabay nito, may mga imahe rin ng dilim. Mga matang nagmamasid at isang mabigat na presensya na tila sumusunod sa kanya. Sa kabilang silid, gising pa rin si Tata Isko.
Tahimik siyang nakaupo, hawak ang lumang rosaryo. Alam niya ang mga palatandaan. Alam niya kung saan patungo ang lahat. Hindi ko na napigilan. Mahina niyang bulong sa sarili. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. Ang apo ni Tata Isko, ang binatang si Lito, ay nanalo sa kanyang unang laban at tinalo pa ang isang veterano. Marami ang humanga, ngunit may ilan na nagduda. At may iilan na natakot. Sa kabilang dulo ng baryo, ang matandang lalaking nakamasid kahapon ay muling nagpakita. Nakaupo siya sa ilalim ng isang puno, hawak ang isang lumang tungkod. Gumalaw na ang mutya, wika niya. Unti-unti siyang tumayo. Panahon na para maningil. Habang patuloy na sumisikat ang araw, hindi alam ni Lito na ang kanyang unang panalo ay simula pa lamang. At ang kapalit, unti-unti nang lumalapit. Maagang gumising si Lito kinabukasan, ngunit hindi dahil sa sigla, kundi dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Parang may kung anong nakadagan sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kahit sapat ang kanyang tulog, tila pagod pa rin ang kanyang katawan. Lumabas siya ng bahay upang magpahangin. Ang baryo ay tahimik pa, tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin sa palayan ang maririnig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may pakiramdam siyang tila may nagmamasid sa kanya. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang bulsa. Nandoon pa rin ang init nito, hindi nawawala. Habang naglalakad siya sa makitid na daan papunta sa ilog, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Nakayuko ito, tila may hinihintay. Nang mapalapit si Lito, bigla itong nagsalita. Hindi mo dapat hinawakan yon. Napahinto si Lito. Ha? Tanong niya. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapurol, ngunit tila nakakakita ng higit pa sa karaniwan. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw, sabi nito, ay hindi para sa mga hindi handa. Napakunot ang noo ni Lito. Paano mo nalaman? Ngumiti ang matanda, isang ngiting hindi nagbibigay ng ginhawa. Matagal ko nang binabantayan ang bagay na iyan. Lumapit pa siya ng kaunti. Isinasauli mo pa ba o ipagpapatuloy mo ang landas na sinimulan mo? Hindi agad nakasagot si Lito. Sa kanyang isip, naglalaban ang takot at ang pagnanais. Ngunit sa huli, mas malakas ang kanyang ambisyon. Kung magdadala ito ng panalo, sagot niya, bakit ko isasauli? Napatango ang matanda, tila inaasahan na ang sagot. Ganyan din ang sinabi ng iba, wika niya. Ngunit hindi lahat ay nakabalik. Napatingin si Lito sa kanya. Ano bang mangyayari? Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Sa bawat panalo, may unti-unting kinukuha ang mutya. Hindi mo agad mapapansin. Maaari itong alaala, lakas, o kahit bahagi ng iyong pagkatao. Hindi ako naniniwala, mabilis na tugon ni Lito. Hindi mo kailangang maniwala, sagot ng matanda.
Mararamdaman mo rin, biglang umihip ang malamig na hangin. Napatingin si Lito sa paligid. Sa isang iglap, tila nag-iba ang anyo ng lugar. Ang mga puno ay nagmukhang mas madilim at ang anino ng balete ay tila gumalaw. Napapikit siya. Pagmulat niya, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit nang muli niyang tingnan ang matanda, wala na ito. Parang naglaho. Napaatras si Lito. Mabilis ang tibok ng puso. Ano yon? Bulong niya. Sa unang pagkakataon, tunay siyang kinabahan. Ngunit kahit ganoon, hindi niya ibinalik ang mutya. Sa halip, lalo pa niya itong hinigpitan sa kanyang bulsa. Bandang hapon, muli siyang nagtungo sa sabungan. Ngayon, mas marami na ang nakapansin sa kanya. May mga bumabati, may mga nagtatanong, at may mga naghahamon. Lito, isa pa! Sigaw ng isang sabongero. Tingnan natin kung swerte lang ba kahapon. Hindi siya umatras. Muli niyang inilaban ang kanyang manok. Ngunit ngayon, ibang tandang ang kanyang pinili. Mas malaki, mas agresibo. Bago magsimula ang laban, sandali niyang hinawakan ang mutya. Muling uminit ang kanyang katawan. At sa sandaling iyon, tila luminaw ang kanyang paningin. Nang magsimula ang laban, halos pareho ang nangyari sa una, ngunit mas mabilis, mas marahas. Ang kanyang manok ay tila hindi napapagod. Bawat galaw ay eksakto. Bawat tira ay may tama. Hindi nagtagal, panalo na naman siya. Mas malakas ang sigawan ngayon. Hindi na yan tsamba. May kakaiba dyan. Ngunit sa gitna ng saya, may napansin si Lito. Habang binubuhat niya ang kanyang manok, napansin niyang ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa panghihina. At sa kanyang isipan, may isang bagay na pilit niyang inaalala. Ngunit hindi niya maalala kung ano iyon. Parang may nawawala. Saglit siyang natulala. Anong iniisip mo? Tanong ng isang kasama. Ngumiti siya. Pilit. Wala, sagot niya. Ngunit alam niyang may nagbago. Habang papalubog ang araw, sa malayong bahagi ng baryo, muling lumitaw ang matandang lalaki. Nakatingin siya kay Lito mula sa malayo. At nagsimula na ang kabayaran, bulong niya. Sa kanyang kamay ay may hawak na isang lumang anting-anting, ibang uri, ngunit tila konektado sa mutya. Kapag umabot ka sa hangganan, dagdag niya, ako ang sasalubong sayo. Sa gabing iyon, si Lito ay muling nahirapang matulog. At sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang anino ng kalabaw. Ngunit ngayon, mas malapit na ito. Mula ng ikalawang beses na manalo si Lito sa sabungan, hindi na nawala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Sa bawat paggising niya, tila may bahagyang bigat na sumasalubong sa kanyang dibdib. Hindi sapat upang siya'y mapahinto, ngunit sapat upang ipaalala na may nagbabago. Sa labas,
Abala ang baryo sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa likod ng mga bulungan, iisa ang paksa, ang biglaang pag-angat ni Lito bilang sabonghero. Parang si Tata Isko noon. Hindi, may kakaiba sa batang yon. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Sa halip, mas lalo siyang naging determinado. Sa likod ng kanilang bahay, muling pinagmamasdan ni Lito ang kanyang mga manok. Ngayon, hindi na siya basta pumipili. Pinag-aaralan na niya ang bawat kilos, bawat huni, bawat paghinga ng mga ito. Para bang mas nauunawaan na niya ang mga ito sa paraang hindi niya dati kayang gawin. Ngunit kasabay ng paglinaw ng kanyang pakiramdam, may iba ring nangyayari. Habang nakatayo siya sa harap ng kulungan, napansin niyang ang anino ng mga manok ay tila hindi tugma sa kanilang galaw. May sandaling ang isang anino ay gumalaw, kahit hindi kumikilos ang katawan. Napakunot ang noo ni Lito. Pagod lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit nang muli niyang tingnan, normal na ulit ang lahat. Hindi niya na ito pinansin. Bandang tanghali, lumapit si Tata Isko sa kanya. Hindi nagsalita ang matanda agad. Sa halip, tahimik lamang itong tumabi at pinagmasdan ng mga manok. 3 beses mo nang ginamit, wika niya matapos ang ilang sandali. Napatingin si Lito. Ano ngayon? Mas bibilis na ang kapalit. Hindi sumagot si Lito. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi ako natatakot, sabi niya. Ngunit kahit siya, hindi sigurado sa kanyang sariling salita. Kinahapunan, muling nagpunta si Lito sa sabungan. Ngayon, mas marami na ang naghihintay sa kanya. May mga gustong sumubok, may mga gustong patunayan na kaya siyang talunin. Isa sa mga iyon ay si Ramil, isang kilalang sabonghero sa kalapit baryo. Malaki ang kanyang manok at kilala sa pagiging mabangis. Subukan natin ang galing mo, hamon ni Ramil. Tinanggap ni Lito. Muli niyang hinawakan ang mutya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kakaiba ang pakiramdam. Hindi lang init ang kanyang naramdaman, parang may humihigop mula sa kanyang dibdib, marahan ngunit tuloy-tuloy. Napapikit siya saglit. At sa kanyang isip may mga larawang pumasok, mga alaala ng kanyang pagkabata, ang kanyang ina na matagal nang wala, ang kanyang unang pagtawa bilang bata. Sandaling naglaho ang mga ito. Pagmulat niya, nasa sabungan na siya. Nagsimula ang laban. Mas mabangis ang laban ngayon. Halos hindi magbigay ang kalaban. Ngunit tulad ng dati, tila alam ng manok ni Lito ang bawat galaw ng katunggali. Ngunit may kaibahan. Sa bawat galaw ng kanyang manok, nararamdaman ni Lito ang kirot sa kanyang dibdib. Sa bawat tira, may nawawala. Hindi niya alam kung ano. Ngunit alam niyang may kapalit. Sa huli, siya pa rin ang nanalo. Mas malakas ang sigawan. Walang tatalo kay Lito. Parang may basbas. Ngunit habang nagdiriwang ang iba, si Lito ay napaupo sa isang tabi.
Hinahabol ang kanyang hininga, at sa kanyang isip, may isang bagay siyang pilit na inaalala. Isang pangalan, isang mukha, ngunit hindi niya ito maalala. Bakit? Bulong niya. Habang papalubog ang araw, napansin niya ang kanyang anino sa lupa. Ngunit hindi ito gumagalaw tulad ng sa kanya. Bahagya itong nahuhuli, at sa isang iglap, parang may ibang anyo itong kinuha. Isang malaking anyo, may sungay. Napapikit siya. Pagmulat niya, normal na ulit ang lahat. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Sa di kalayuan, nakatayo muli ang matandang lalaki. Tahimik siyang nakamasid. Unti-unti ka nang kinakain, wika niya sa hangin. Hindi ng mutya, kundi ng sarili mong pagnanasa. Sa gabing iyon, si Lito ay hindi na nakatulog. Sa bawat pagdilat niya, may nakikita siyang anino sa sulok ng silid. At sa bawat pagkurap, lumalapit ito. Habang ang mutya sa kanyang tabi ay patuloy na kumikislap, tila ba nasisiyahan sa nangyayari. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lito na baka huli na ang lahat. Pagsapit ng umaga, mabigat ang pakiramdam ni Lito. Hindi niya maalala kung kailan siya nakatulog o kung nakatulog man siya. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang katawan ay tila piniga ng isang hindi nakikitang puwersa. Umupo siya sa gilid ng kama at pilit na inayos ang kanyang paghinga. May kakaiba, may kulang, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Lumabas siya ng silid at nakita si Tata Isko na nakaupo sa harap ng mesa, tahimik na nagkakape. Hindi agad nagsalita ang matanda, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Naalala mo pa ba ang pangalan ng ina mo? Biglang tanong ni Tata Isko. Napahinto si Lito. Ano? Sagot niya. Ang pangalan ng ina mo, ulit ng matanda. Sabihin mo. Natahimik si Lito. Sa kanyang isip, pilit niyang hinanap ang sagot. Alam niya ito. Isang bagay na hindi dapat nakakalimutan. Ngunit habang pilit niyang hinahalungkat ang kanyang alaala, tila may pader na humaharang. Nauutal niyang sabi. Ngunit walang lumabas. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Hindi ko maalala? Mahina niyang tanong. Pumikit si Tata Isko. Iyon ang kapalit, sagot niya. Tahimik ang paligid. Ang mga salitang iyon ay parang bato na bumagsak sa dibdib ni Lito. Alaala, bulong niya. Hindi lang basta alaala, paliwanag ng matanda. Mga bagay na mahalaga sa iyo, unti-unti itong kinukuha ng mutya, kapalit ng lakas at panalo. Napayuko si Lito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya kayang bitawan ang mutya. Pwede pa bang ibalik? Tanong niya, halos pabulong.
Matagal bago sumagot si Tata Isko. Habang hindi ka pa tuluyang nauubos, may pag-asa pa. Napatingin si Lito sa kanyang bulsa. Naroon ang mutya. Tahimik. Ngunit parang naghihintay. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling direksyon, papunta sa sabungan. Sa kanyang isip, may dalawang boses na naglalaban. Ang isa ay nagsasabing, tumigil na. Ang isa na may nagsasabing magpatuloy. At tulad ng dati, pinili niya ang magpatuloy. Pagdating niya sa sabungan, tila iba ang pakiramdam ng lugar. Mas maingay, mas magulo, ngunit para kay Lito, parang malayo ang lahat. Parang siya'y nanonood lamang mula sa malayo. May lumapit sa kanya. Lito? Isa pa? Walang tatalo sa iyo ngayon. Ngumiti siya, ngunit walang laman ng kanyang mga mata. Muli siyang pumili ng manok. Muli niyang hinawakan ang mutya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat sa pakiramdam. Parang nasanay na siya. Parang tinanggap na niya. Nang magsimula ang laban, mas mabangis ito kaysa sa mga nauna. Halos magdikit ang mga manok sa bilis ng kanilang galaw. Ngunit sa bawat tira ng kanyang manok, may kapalit. At sa pagkakataong ito, mas malinaw. Sa bawat sandali ng laban, may nawawala sa kanyang isip. Isang alaala, isang pakiramdam, isang bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung ano ang nawawala. Hanggang sa matapos ang laban, panalo na naman siya. Ngunit sa halip na saya, tanging katahimikan ang naramdaman niya. May lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. Ang galing mo talaga. Tumingin si Lito sa kanya. Ngunit hindi niya makilala kung sino ito. Salamat, sagot niya. Bagaman hindi niya alam kung bakit. Habang pauwi siya, napansin niyang ang mga tao sa paligid ay tila pamilyar. Ngunit hindi niya maalala kung sino sila. Ang baryong dati niyang kinalakihan ay parang naging banyaga sa kanya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Tata Isko. Tinitigan siya ng matanda. Gaano karami ang nawala? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Lito. Sa halip umupo siya at tumingin sa kanyang mga kamay. Hindi ko na maalala, bulong niya. Tahimik na lumapit si Tata Isko at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ng apo. Kapag umabot ka sa puntong wala ka nang maalala, pati ang sarili mo, hindi ka na makakabalik. Napapikit si Lito. At sa unang pagkakataon, may tumulong luha sa kanyang mata. Ngunit kahit iyon, tila unti-unti na ring nawawala. Sa labas, muling lumitaw ang matandang nagbabantay. Ngayon, mas malapit na siya sa bahay. At malapit na siyang tuluyang mawala, wika niya. Sa kanyang mga mata ay may lungkot, ngunit may kasamang paghihintay. Kapag handa na siya, saka ko siya kukunin.
Sa gabing iyon, si Lito ay tahimik lamang na nakaupo, hawak ang mutya. Hindi niya alam kung sino siya noon. Hindi niya alam kung ano ang mahalaga sa kanya. Ngunit alam niya ang isang bagay. Gusto niyang manalo. At iyon na lamang ang natitira sa kanya. Lumipas ang mga araw na tila iisa lamang ang anyo. Walang malinaw na pagitan ang umaga at gabi para kay Lito. Ang kanyang mundo ay umikot na lamang sa sabungan, sa laban, at sa mutyang hindi niya na kayang bitawan. Ang dating masiglang baryo ay naging malabo sa kanyang paningin. Ang mga mukha ng tao ay parang mga aninong dumaraan, pamilyar ngunit walang pangalan. Minsan, tumayo siya sa gitna ng kanilang bakuran at pilit inalala kung bakit siya naroon. Ngunit walang sagot. Tanging ang mutya sa kanyang kamay ang nagbibigay ng direksyon. At sa tuwing hinahawakan niya ito, tila may bulong na pumapasok sa kanyang isip, mahina, ngunit malinaw. Manalo ka. Sa bawat paglipas ng araw, mas lumalalim ang kanyang pagkagapos. Hindi na niya kailangan pang mag-isip kung anong manok ang pipiliin. Parang kusa itong lumalapit sa kanya. Ang mga tandang ay tila sumusunod sa kanyang presensya at ang kanilang mga mata ay nagiging matalim kapag malapit siya. Ngunit may kapalit. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang mga kamay ay laging malamig. At ang kanyang mga mata, unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Isang hapon, dumating si Tata Isko sa kulungan. Tahimik niyang pinagmasdan ang apo. Hindi ka na kumakain ng maayos, sabi niya. Walang sagot si Lito. Hindi ka na rin nagsasalita, dagdag ng matanda. Dahan-dahang lumingon si Lito. Ang kanyang mga mata ay tila malalim. Parang may ibang nakatingin mula sa loob. Hindi ko kailangan, sagot niya. Napatras si Tata Isko. Hindi dahil sa sinabi, kundi sa paraan ng pagkakasabi. Parang hindi na si Lito ang nagsasalita. Lumapit ang matanda, pilit na inaabot ang kamay ng apo. Ibigay mo na sa akin ang mutya, pakiusap niya. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit sa isang iglap, umatras si Lito. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Akin ito, malamig niyang sabi. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto. Hindi mo na kilala ang sarili mo, bulong ni Tata Isko. Hindi sumagot si Lito. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Sa kanyang isipan, wala nang bakas ng pagdududa. Wala nang takot. Wala nang alaala ng dati niyang buhay. Tanging isang layunin na lamang ang natitira, ang manalo. Kinagabihan, muling nagtungo si Lito sa sabungan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ng lugar. Mas madilim, mas mabigat ang hangin, at ang mga tao tila ba mas tahimik kaysa dati. Siya na yan, bulong ng ilan. Hindi na siya normal, ngunit walang pakialam si Lito. Muli siyang naglaban.
At tulad ng dati, nanalo siya. Ngunit sa bawat panalo, mas lalo siyang nawawala. Sa isang sandali, matapos ang laban, napatingin siya sa tubig na nasa tabi ng sabungan. Doon niya nakita ang kanyang refleksyon. Ngunit hindi ito ang kanyang inaasahan. Ang kanyang mukha ay tila maputla. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. At sa likod niya, may anino. Isang malaking anyo na may sungay. Napalingon siya. Wala namang tao. Pagbalik niya sa tubig, wala na rin ang anino. Ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa. Sa malayo, nakatayo muli ang matandang nagbabantay. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malakas. Hindi na ikaw ang may hawak ng mutya, wika niya. Ang mutya na ang may hawak sa'yo. Hindi iyon narinig ni Lito. Ngunit sa kanyang puso, parang may bahagyang kumirot. Isang bagay na matagal nang nawala, ay pilit na bumabalik. Ngunit agad din itong nawala. Sa gabing iyon, umuwi si Lito na hindi man lamang tumingin sa kanyang lolo. Diretso siyang pumasok sa silid at umupo sa dilim. Hawak ang mutya, tahimik. Ngunit sa loob ng katahimikan, may naririnig siyang bulong. Mas malinaw na ngayon, mas malakas. Ibigay mo ang lahat. Unti-unting pumikit si Lito. At sa kanyang isip, wala nang natirang liwanag. Hindi na alam ni Lito kung kailan nagsimula ang tunay na dilim. Hindi na niya matandaan kung kailan huling naging malinaw ang kanyang isip o kung kailan niya huling naramdaman ang sarili bilang isang buong tao. Ang natitira na lamang sa kanya ay isang katawan na gumagalaw at isang isipan na unti-unting nilalamon ng mutya. Sa bawat paggising niya, tila mas mabigat ang kanyang ulo at mas malayo ang kanyang pakiramdam sa mundo. Ngunit ang mutya, ito'y lalong nagiging malinaw. Sa tuwing hinahawakan niya ito, may mga bulong na hindi na lamang mahina. Ito'y nagiging mga salita na tila direkta nang pumapasok sa kanyang isip. Hindi ka mahina. Ikaw ang pinili. Ipagpatuloy mo. At sa bawat bulong, tila may bagong lakas na pumapasok sa kanya. Kapalit ng isang bagay na hindi niya na maalala kung ano. Isang umaga, nagising si Lito na hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi niya matandaan kung paano ito napunta roon. Ngunit mas nakakatakot. Hindi na siya nagtataka. Tumayo siya at lumabas ng silid. Sa sala, naroon si Tata Isko. Nakaupo, tila magdamag na hindi natulog. Nang makita niya si Lito, agad siyang tumayo. Lito, tawag niya. Walang sagot. Pakinggan mo ako, dagdag niya, lumalapit. Ngunit sa halip na tumingin, dumaan lamang si Lito sa kanyang tabi. Parang hindi siya nakikita. Parang wala na siyang kinikilalang iba. Napahinto si Tata Isko. Hindi ka na ba nakakakilala?
Mahina niyang tanong. Saglit na tumigil si Lito. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng walang emosyon. Sino ka? Parang sinaksak ang puso ng matanda. Napaatras siya. Lito, ako ito. Nanginginig niyang sabi. Ngunit hindi na siya pinansin. Lumabas si Lito ng bahay, diretso sa liwanag ng araw. Ngunit ang kanyang anino ay tila mas madilim kaysa sa kanya. Habang naglalakad siya, may mga taong nakatingin. May takot sa kanilang mga mata. Hindi na siya yon. May sumapi na. Ngunit wala itong epekto kay Lito. Hindi na niya sila kilala. Hindi na niya sila naririnig. Sa kanyang isip, iisa na lamang ang malinaw. Ang sabungan at ang mutya. Pagdating niya roon, tila iba ang kanyang presensya. Walang nagsalita. Walang humamon, ngunit isa-isa ang mga sabonghero ay kusang lumapit. Hindi dahil sa lakas ng loob, kundi dahil sa kakaibang hatak na hindi nila maipaliwanag. Muli siyang lumaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito laban na katulad ng dati. Ang kanyang manok ay tila naging mabangis na hindi pangkaraniwan. Ang bawat galaw ay hindi na likas. At sa bawat tira, tila may kasamang galit. Hindi nagtagal, natapos ang laban. Panalo na naman siya. Ngunit walang sigawan. Walang saya. Tanging katahimikan. Habang nakatayo si Lito sa gitna ng sabungan, napansin niyang ang mga tao ay unti-unting lumalayo. Parang may takot. At sa kanyang paanan, ang kanyang anino ay muling gumalaw. Ngunit hindi kasabay ng kanyang katawan. Dahan-dahan itong umangat. At sa isang sandali, tila may anyong lumabas mula rito. Isang malaking anyo, may sungay, at mga matang nagliliwanag. Hindi ito nakita ng iba, ngunit naramdaman ni Lito. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya ang nag-iisip. May iba, may nasa loob niya. Pagdilim ng langit, bumalik siya sa bahay. Ngunit sa halip na pumasok, huminto siya sa harap ng pintuan. Sa loob, naroon si Tata Isko, nakaluhod, tahimik na nagdarasal. Matagal siyang nakatingin. Parang may pilit na alaala na gustong bumalik. Isang pakiramdam, isang koneksyon, ngunit agad itong nawala. Pumasok siya, dumaan sa tabi ng matanda, at umupo sa isang sulok, tahimik. Sa kanyang kamay, ang mutya ay mas maliwanag kaysa dati. At sa kanyang isip, isang malinaw na tinig ang nagsalita. Malapit na. Sa labas ng bahay, muling naroon ang matandang nagbabantay. Ngayon, nakatayo na siya sa mismong bakuran. Kapag tuluyan na siyang nawala, wika niya, lalabas na ang tunay na may-ari. Tumingala siya sa langit.
At doon magsisimula ang tunay na kapahamakan. Sa loob si Lito ay nakaupo sa dilim. Hindi na niya kilala ang sarili. Hindi na niya kilala ang mundo. Ngunit ang mutya, kilalang kilala na siya. Hindi na si Lito ang gumising ng umagang iyon. Ang katawan ay pareho pa rin. Ang mukha, ang tindig, ang anyo. Ngunit ang laman nito ay hindi na ang dating binata na puno ng pangarap. Sa halip, may ibang presensya na unti-unting umaangkin sa kanya. Tahimik siyang tumayo mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit tila walang bakas ng pagkilala. Walang ala-ala. Walang damdamin. Tanging layunin. At ang layuning iyon ay hindi na kanya. Sa kanyang kamay, ang mutya ay nagliliwanag ng mas matindi kaysa dati. Parang buhay na buhay. Parang sabik. Lumabas siya ng silid. Sa sala, naroon pa rin si Tata Isko, nakaupo at tila hindi na umalis sa kanyang pwesto magdamag. Nang makita niya si Lito, agad siyang tumayo, puno ng pag-asa at takot. Lito, mahina niyang tawag. Huminto ang binata. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit ang tumingin sa matanda ay hindi na ang kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay malamig, malalim, at tila may ibang nilalang na nakasilip mula sa loob. Ibigay mo sa akin ang katawan mo. Nanlaki ang mga mata ni Tata Isko. Hindi iyon ang tinig ni Lito. Mas mabigat. Mas malamig. Parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi. Nanginginig na sagot ng matanda. Hindi kanya pag-aari. Ngunit ngumiti ang nilalang sa loob ni Lito. Matagal na siyang nawala. Sa isang iglap, nagiba ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga anino sa paligid ay tila gumalaw, at ang liwanag mula sa labas ay unti-unting kumupas. Lumapit si Lito, o kung anuman ang nasa loob niya. Sa bawat hakbang, tila mas bumibigat ang paligid. Tingnan mo siya, wika ng nilalang. Wala na siyang ala-ala, wala na siyang sarili, ako na ang natitira. Napaatras si Tata Isko. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip kinuha niya ang lumang rosaryo at mahigpit itong hinawakan. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. May natitira pa sa kanya. Tumawa ang nilalang. Isang mababang tawa na tila umaling-aungaw sa buong bahay. Kung mayroon man, sagot nito, mahina na iyon. Sa sandaling iyon, biglang kumislap ang mutya. Mas maliwanag, mas matindi. At sa likod ni Lito, ang kanyang anino ay muling umangat. Ngayon ay hindi na lamang anino, kundi isang malinaw na anyo ng isang malaking nilalang na may sungay, tila kalabaw na hindi pangkaraniwan. Ito ang tunay na may-ari ng mutya. At ngayon, handa na itong lumabas. Sa labas ng bahay, naroon ang matandang nagbabantay. Tahimik niyang pinagmamasdan ang nangyayari. Dumating na, wika niya. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pintuan. Sa loob,
Ang liwanag ay halos maglaho. Tanging ang mutya na lamang ang nagbibigay ng ilaw. Isang ilaw na hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi ng babala. Lumapit pa ang nilalang kay Tata Isko. Hindi mo siya nailigtas, wika nito. Ngunit bago pa ito makalapit ng tuluyan, may narinig silang boses. Mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw. Lolo, napahinto ang lahat. Ang mga mata ni Lito ay saglit na kumurap. Isang sandali, isang munting sandali. May bumalik, isang alaala, isang koneksyon, isang bahagi ng sarili. Lito, sigaw ni Tata Isko. Ngunit mabilis itong nawala. Ang liwanag sa mata ng binata ay muling napalitan ng dilim. At iyon na ang huli, malamig na sabi ng nilalang. Muling lumakas ang presensya nito. At sa pagkakataong ito, wala nang pumipigil. Sa labas, binuksan ng matandang nagbabantay ang pinto. Pumasok siya. Tahimik. Ngunit may dalang kakaibang lakas. Hindi pa tapos, wika niya. Napalingon ang nilalang sa loob ni Lito. Ikaw, sabi nito, ang matagal ko nang hinihintay. Nagkatitigan ang dalawa. Isang matandang tao at isang nilalang na mula sa kadiliman. At ako, sagot ng matanda, ang magtatapos sa iyo. Tahimik ang buong bahay. Ang hangin ay tila huminto. At sa gitna ng lahat, si Lito ay nakatayo, hinahati ng dalawang puwersa. Isang laban na hindi na tungkol sa panalo sa sabungan, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang loob ng bahay ni Tata Isko ay tila naging ibang mundo. Isang lugar na hindi na saklaw ng karaniwang batas ng tao. Ang hangin ay mabigat at ang liwanag ay tila nilalamon ng anino na nakapalibot kay Lito. Sa isang panig ay ang matandang nagbabantay, tahimik ngunit matatag. Sa kabila naman ay ang nilalang na nakatira sa loob ni Lito. Malakas, mapanlinlang, at sabik na tuluyang makalaya. At ngayon, wika ng nilalang, wala ng hadlang. Ngunit hindi gumalaw ang matanda. Sa halip, itinaas niya ang kanyang tungkod at inilabas ang isang maliit na anting-anting na nakatali rito. Lumang-luma, ngunit may kakaibang liwanag na kaiba sa mutya. Hindi mo pag-aari ang batang ito, mariin niyang sabi. Ngumiti ang nilalang. Hindi ko siya pag-aari, sagot nito. Pinili niya ako. Napatingin ang matanda kay Lito. At sa kabila ng kadiliman sa mga mata ng binata, may bahagyang panginginig sa kanyang kamay. Lito, mahinahon niyang tawag. Kung may natitira pa sa'yo, lumaban ka. Sandaling natahimik ang paligid. Ang mutya ay kumislap. At sa loob ng isip ni Lito, may naganap na hindi nakikita ng iba. Isang madilim na espasyo. At sa gitna nito, ang anyo ni Lito, mahina, halos hindi na makilala.
tila nawawala sa dilim. Sa harap niya ay ang nilalang, malaki, may sungay, at ang mga mata ay nagliliwanag. "Sumuko ka na," sabi nito. "Ako na ang magdadala sa iyo sa kapangyarihan." Ngunit sa kaibuturan ng dilim, may isang maliit na liwanag, isang alaala, isang tinig. "Lolo," napalingon si Lito. At sa sandaling iyon, may bahagyang lakas na bumalik sa kanya. "Hindi patapos," bulong niya. Sa labas, napansin ng matanda ang pagbabago. "Lumalaban siya," sabi niya. Ngunit nagbago ang anyo ng nilalang. Mas naging mabangis. "Kung ganoon," wika nito, "tatapusin ko na ito." Biglang lumakas ang enerhiya sa paligid. Ang mga bagay sa loob ng bahay ay bahagyang gumalaw, at ang liwanag mula sa mutya ay halos nakasisilaw. Si Tata Isko ay napaluhod, ngunit hindi bumitaw sa kanyang rosaryo. "Hindi kita hahayaan," sabi niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang anting-anting na hawak ng matandang nagbabantay, na ngayoy nasa kanyang kamay na. "Ang mutya ay may pinanggalingan," wika ng matanda. "At kung saan ito nagmula, doon din ito babalik." Sa isang iglap, lumakas ang liwanag mula sa anting-anting. At sa loob ng isip ni Lito, ang maliit na liwanag ay unti-unting lumaki. "Alalahanin mo," bulong ng matanda, "kung sino ka." Unti-unting bumalik ang mga alaala, ang kanyang pagkabata, ang kanyang ina, ang kanyang lolo, ang kanyang unang ngiti, at kasabay nito, ang bigat ng kanyang mga nagawa. "Hindi, ito ang gusto ko," sabi ni Lito. Sumigaw ang nilalang. "Hindi ka makakatakas." Ngunit ngayon, lumalaban na si Lito. Sa loob ng kanyang sarili, hinawakan niya ang mutya, hindi bilang sandata, kundi bilang tanikala. "At tatapusin ko ito," wika niya. Sa labas, itinaas ni Tata Isko ang anting-anting. "At ibabalik ka namin sa pinanggalingan mo." Sumiklab ang liwanag. Napuno ang buong bahay. Ang anino ay napaatras. Ang nilalang ay umungol sa sakit. At sa isang huling sigaw, ito'y hinigop pabalik sa mutya. Tahimik. Biglang nawala ang bigat ng hangin. Ang liwanag ay unti-unting humina. At si Lito, bumagsak sa sahig. Ang mutya sa kanyang kamay ay wala ng kinang, parang isang simpleng piraso ng ngipin. Dahan-dahang lumapit si Tata Isko at niyakap ang kanyang apo. "Lito," bulong niya. Bahagyang gumalaw ang binata. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may luha na tumulo sa kanyang mata. "Lolo," mahina, ngunit totoo. Sa labas, ang matandang nagbabantay ay tumingin sa langit. "Tapos na," wika niya. Ngunit sa kanyang tinig, may bahagyang pagdududa. Sapagkat kahit tahimik na ang mutya, ang mga bagay na minsang nagising
ay hindi basta-basta natutulog magpakailanman. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari sa loob ng bahay ni Tata Isko. Tahimik ang baryo, ngunit ang katahimikang iyon ay may halong pag-iingat. Ang balita tungkol sa nangyari kay Lito ay kumalat, ngunit walang sino man ang lubos na nakakaunawa kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Sa loob ng kanilang bahay, si Lito ay unti-unting bumabalik sa kanyang sarili. Ngunit hindi buo. May mga alaala na hindi na niya muling mababalikan. May mga pangalang hindi na niya matandaan. May mga bahagi ng kanyang pagkatao na tila naiwan sa dilim na kanyang pinagdaanan. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw. Buhay pa siya. At may pagkakataon pa siyang magsimula muli. Isang umaga, nakaupo siya sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang mga manok sa kulungan. Hindi na tulad ng dati ang kanyang pakiramdam sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Wala na ang matinding pagnanais na manalo. Wala na ang bulong ng mutya. Tanging katahimikan. At isang mabigat na alaala ng kanyang mga nagawa. Lumapit si Tata Isko at tahimik na umupo sa kanyang tabi. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. Matagal bago sumagot si Lito. "Parang may mga parte ng sarili ko na hindi ko na mahanap," sabi niya. Tumango ang matanda. Ganyan talaga kapag may kapalit ang kapangyarihan. Napayuko si Lito. "Kasalanan ko rin," dagdag niya. "Pinili ko yon." Hindi agad sumagot si Tata Isko. Sa halip, tinitigan niya ang malayo, ang palayan, ang bundok, at ang langit na tila muling naging payapa. "Ang mahalaga," wika niya, "natuto ka." Tahimik na napangiti si Lito, bagaman may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Sa loob ng bahay, nakalagay sa mesa ang mutya. Isang simpleng ngipin na lamang. Wala nang liwanag. Wala nang bulong. Ngunit hindi ito itinapon ni Tata Isko. Sa halip, inilagay niya ito sa loob ng kahon, kasama ang iba pang mga lumang gamit at mahigpit na isinara. Bandang hapon, muling nagpakita ang matandang nagbabantay. Ngayon, hindi na siya misteryoso. Lumapit siya kay Tata Isko at tumango. "Naligtas mo siya," sabi niya. Umiling ang matanda. "Tinulungan lang namin siyang iligtas ang sarili niya." Napatingin ang matandang nagbabantay kay Lito. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Tumango si Lito bilang paggalang, bagaman hindi niya lubos na kilala ang matanda. "Maraming salamat po," sabi niya. Ngumiti ang matanda. "Hindi pa ito ang wakas," wika niya. "Ang mga mutya, laging may paraan para muling magising." Napatingin si Tata Isko sa kahon sa loob ng bahay. "Hindi na mauulit," mariin niyang sabi. Ngunit hindi sumagot ang matandang nagbabantay. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo, hanggang sa tuluyan siyang nawala sa paningin. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Si Lito ay hindi na muling lumaban sa sabungan. Sa halip,
Tinulungan niya ang kanyang lolo sa pag-aalaga ng mga manok, hindi para sa laban, kundi para sa kabuhayan. At sa bawat araw, unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang muli. Hindi na tulad ng dati, ngunit sapat upang magpatuloy. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at maliwanag ang buwan, napatingin si Lito sa loob ng bahay. Doon, sa sulok, nakalagay ang lumang kahon. Tahimik, sarado. Ngunit sa isang sandali, tila may bahagyang kumislap sa loob. Napapikit si Lito. Pagmulat niya, wala na. Tahimik pa rin ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay siyang alam. Ang mga bagay na may kapangyarihan ay hindi basta nawawala. Sila'y naghihintay. At kung sakaling may muling humawak, magsisimula na naman ang kwento. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa na siya. At doon nagtatapos ang alamat ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Isang kwento ng kapangyarihan, kapalit, at ng muling pagbabalik ng sarili. Wakas.